ay sanay na, diba, na talagang umattend sa church. So, tahimik na kami. Nakikinig ba? Okay? So, yan po. Tayo po tumayo at muli buksan po natin ang ating pong mga Bible. Sa Book of Philippians, ito pong Philippians, ito po ay prison epistle. Na ito po ay nasulat ni Apostol Pablo, siya po ay nakakulong. Philippians chapter 1, ito po ay favorite po ni Brother Luis. Itong Philippians chapter 1 na ito. Nung kasalukuyan po nandiligaw pa kay Sister Ruth. Okay? So ginamit po niya ang mga talatang ito. Natatandaan ko po eh. Okay? So, hindi po nagkataon na ito po yung ipipreach this morning. Basahin po natin ang salita ng beginning verse 1. Ako po sa verse 1, kayo po sa verse 2. Sabay-sabay po tayo muli sa verse 21. Verse 1. Nakita na po ba isang malakas at masaya? Amen! Paul and Timotheus, the servant of Jesus Christ, to all the saints in Christ Jesus, which are at Philippi, with the bishops and deacons. Verse 2 kayo po. I thank my God upon every remembrance of you, always in every prayer of mine for you all, making requests with joy. Verse 5. Being confident of this very thing, that he which hath begun a good works in you will perform it until the day of Jesus Christ. Verse 7. For God is my record. Okay. Verse 9 pala. Sorry. And this I pray, that your love may abound yet more and more in knowledge and in all judgment. Verse 10. That ye may know what things that are excellent, that ye may be sincere and without offense in the faith of Christ. Being filled with the fruits of righteousness, which are by Jesus Christ, unto the glory and praise of God. 12. But I would ye should understand, brethren, that things which happen unto me fall out rather unto the forbearance of God. So that my bonds in Christ are manifest in all the palace and all other places. Verse 14. And many of the brethren in the Lord, waxing confident by the bonds, are much more bold to speak the word without fear. Some indeed preach twice, even of envy and strife, and some also of goodwill. Verse 16. The one which tries of the nation, not sincerely to God, that to be one. But the other of love, knowing that I am sent for the defense of the gospel. Verse 18. What then, notwithstanding every way, the brethren present according to Christ is preached, and I ready to rejoice, yea, and will rejoice. For I know that this shall turn to my salvation through your prayer and the supply of the Spirit of Jesus Christ. Verse 20. According to my earnest expectation and hope, that the having I shall be ashamed, but that with all boldness, as always, somehow of Christ shall be magnified in the body, therein my life for my death. Verse 21, altogether ready read. For to me, to live is Christ, and to die is gain. Tayo po lahat ay umuko, pumikit, tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan po sa lahat. Muli kami po ay nagpapakumbaba na lumalapit sa inyo po mapagpiyayang trono. Nakikita mo po ang aming pong mga gawa, ang aming mga kasalanan, ang aming pong mga pagkukulang. Kami po sa umagang ito sama-sama na lumalapit sa inyo, tumatawag sa inyong pangalan. Humingi po kami ng kapatawaran sa aming pong mga kasalanan. Banal Espiritu, patawarin mo po kami. Salamat sa umagang ito. Minarapat mo po kami makadalo ng pagsamba. Minarapat mo po kami na makarating po dito sa inyong pong bahay-sambahan na maayos at ligtas. Salamat po sa mga kapatiran na patuloy pa rin po na nagpapagamit at naglilingkod po sa inyo. May biyaya man o wala,
nandito pa rin po sila, may pagsubok man o wala. Sa aming pong buhay, samahan mo po kami at gabayan sa aming pong paglilingkod. Pagkalooban mo po kami ng knowledge at wisdom. Sa aming paglilingkod, naway lagi po namin tingnan ang aming pong Panginoong Sus, hindi ang aming kapwa, hindi ang aming pong sarili. Sa aming pong paglilingkod, Banal na Espiritu, puspusin mo po kami at gabayan. Pagkalooban ng knowledge, wisdom, understanding sa inyong pong banal na salita. At sa umagang ito, aming din pong dalangin ang patuloy na kapayapaan sa Jerusalem. Igawad mo po, Ama, sa kanila ang kapayapaan, kaligtasan ng mga taga-Israel. Nalalaman mo po at nakikita ang pinagdadaanan po ngayon ng Israel. Salamat po na kami po ay nandirito upang makinig ng inyong pong banal na salita. Ihanda mo po, Ama, ang aming pong puso't isipan sa pakikinig. Muli, ako po ay inyong pong itago sa inyong pong likuran. Wala akong ibang hangad, kundi ikaw siya maluwalhati at maparangalan. Banal na Espiritu, sa inyong po pinagkakatiwala, kayo po mangusap, puspusin mo po kami. Ito po ay aking dalangin na may pasasalamat sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Pwede na po mga po. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. At muli, ako po ay nagpapasalamat sa inyo this morning na kayo po ay nagpapatuloy. Alam ko naman po, meron po kayong mga pinagdadaanan, may mga pagsubok, may problema. Pero salamat na kayo po ay talagang nandun pa rin po ang inyong pong desire upang magamit sa gawain po ng Panginoon. This morning po mga kapatid, mga minamahal, verse 1, Paul and Timotheus, the servant of Jesus Christ. Ito po yung title ng mensahe po this morning, the servant of Jesus Christ. Mga kapatid, mga minamahal, sana sa ating pong buhay, ariin po natin na talagang tayo po ay alipin ni Kristo. Mga kapatid, tanggapin po natin na tayo po ay servant. Sana'y maunawaan po natin this morning ano ba ang ibig sabihin ng servant. Sana po'y talagang tanggapin natin. Maaring masakit sa tainga at para bagang napakahirap tanggapin yung salitang servant or sa Tagalog ay alipin. Sapagkat maraming tao sa ating panahon ayaw nila na maging alipin. Opo, tayo po ay malaya. Pero hindi po ibig sabihin nito na ang ating kalayaan ay gagamitin natin sa bawat bagay na ating naisin. Na ang ating kalayaan ay ating gagamitin sa mga walang kwentang bagay. Malaya po tayo pero hindi po ibig sabihin nun na malaya ka ng gawin lahat ng gusto mong gawin. Hindi po ganon. So malaya tayo upang ang ating kalayaang ito ay gamitin natin para sa kaluwalhatian ng Diyos. Hindi sa pasarili nating kagustuhan, hindi sa kapakanan ng iba, kundi para sa kaluwalhatian ng Diyos. We are servant of Jesus Christ. Tanggapin po natin na tayo po ay alipin. Maraming Kristiyano hindi po nila alam, hindi nila tanggapin na sila po ay alipin. Kaya nga naman po, maraming Kristiyano wala sa bahay-sambahan kapag araw ng linggo. Maraming Kristiyano hindi talaga sumusunod sa kalooban ng Diyos. Hindi nila alam kung ano yung kanilang katayuan sa kanilang buhay. Hindi nila alam kung anong relasyon meron sila sa ating Diyos. So ito po yung isang relasyon natin kay Kristo. Tayo po ay alipin. Sapagkat tayo po lahat ay tinubos, pinili ng dugo ni Kristo. Dahil tayo ay tinubos at pinili ng kanyang dugo, ito po ang nagsasabi na tayo po ay servant. Mga kapatid, mga minamahal, hanggat hindi po natin ito naunawaan ang salitang servant of the Lord Jesus Christ, talaga nga po na hindi tayo magkakaroon ng commitment. Hindi tayo magkakaroon ng commitment sa kanyang gawain. Maraming Kristiyano dahil hindi nila ito naiintindihan ang salitang servant, sila po ay talagang walang commitment at sila ay talagang lulubog lilitaw sa gawain. Lulubog lilitaw sa gawain. Minsan lang kung kailan lamang nila gusto, kapag nandun lang sila sa mood, saka lang sila pupunta ng bahay-sambahan. Kapag nasa mood lang sila, saka lang sila susunod sa kalooban ng Diyos. Mga kapatid, mga minamahal, ang nais ng Diyos sa atin ay talagang tanggapin natin that we are servant upang tayo po ay magkaroon ng commitment.
So salamat sa mga Kristyano na talagang ang tagal na pala ni Brother Luis sa gawain. Pero bakit nandito pa rin siya? Bakit kapag tuwing umagi talaga siya masayang nagpapaawit? Matagal na rin pala si Ate Ruth sa gawain. Pero bakit hindi sila nahahadlangan ng mga problema, mga pagsubok? So mga kapatid, mga minamahal, kailangan maunawaan natin this morning yung salitang servant. Kailangan maunawaan po natin yung ating posisyon. Una, titingnan po natin dito the positions of Paul. Yun nga po yung the servant na siya po ay alipin ni Kristo. Na talagang simula nung maligtas si Pablo, simula nung manampalataya si Pablo, tinanggap si Kristo sa kanyang puso bilang Panginoon at tagapagligtas. Sinasabi niya, Paul, a servant of Jesus Christ. At sabi pa rin po niya sa Roma chapter 1 verse 1, tingnan po natin ang ating pong Bible, ang kanyang pakilala sa mga taga-Roma, ang kanyang pakilala sa mga taga-Philippi. Ang sabi nga po dito sa verse 1, Roma chapter 1 verse 1, Paul, a servant of Jesus Christ. So makikita po natin mga kapatid, mga minamahal, na itong posisyon na ito ay ibinababa ni Pablo ang kanyang sarili sa harapan ng Panginoon. Nandoon makikita po natin ang kanyang pong pagpapakumbaba. Mga kapatid, mga minamahal, meron po mga araw, meron po mga oras na hindi natin naibababa ang ating sarili sa Panginoon. Meron po mga araw, meron po mga oras na itinataas natin ang ating sarili. Sapagkat lagi na lamang sarili natin yung ating sinusunod. Amen po ba? Sarili natin ang ating sinusunod, hindi ang mga salita o utos ni Kristo. So, ito po talaga na talagang makikita natin yung pagpapakumbaba, yung humility or yung humbleness ni Pablo. Paul, a servant of Jesus Christ. Sino sa atin, sa ating kalagitnaan ngayon na kapag pupunta ka or kapag susulat ka or sabihin na natin magchat-chat ka, sasabihin mo na ikaw ay servant. At nakakahiya naman talaga sabihin servant tayo na wala naman tayong ginagawa para kay Kristo. Na wala tayong ginagawa sa gawain ni Kristo. So mga kapatid, the positions of Paul, the servant. At ito po, sabi po dito sa Philippians chapter 3, Philippians chapter 1, tingnan po natin, balikan po natin ang ating pong Bible sa verse 6. Philippians chapter 1, verse 6. Na sana ito din po ang ating pong gawin. Philippians chapter 1, verse 6. Being confident of this very thing, that he which hath begun a good work in you will perform it until the day of Jesus Christ. Sana ang pagiging servant po mga kapatid, mga minamahal, itong posisyon na ito na ibinigay sa atin ni Kristo, tanggapin natin at gawin po natin ito hanggang sa pagbabalik ni Kristo. Kaya nga kanina yung special number, do your job. Diba? Amen. So sana yung posisyong ito ay gampanan natin ng may katapatan, gampanan natin ng maayos, gampanan natin na mayroon pong pagiging seryoso. At gampanan natin ito na talagang hanggang sabihin ng Panginoon Jesus, well done. Kung naiintindihan niyo po yung lyrics na inawit kanina ng special number, well done. Diba? Binirit pa nga, diba? Ni Brother Roland, well done. Hindi ko kaya yun. So mga kapatid, mga minamahal, we are servant of the Lord Jesus Christ. Sana'y maunawaan ito ng bawat Kristyano. Kasi minsan, sa isang church, nagkakaroon ng pataasan nagkakaroon ng pagalingan. Tandaan po natin, we are all servant. Walang pagalingan dito, walang pataasan dito, walang matalino dito, walang magaling dito, kundi si Kristo. Amen? We are all servant. Kaya mga kapatid, mga minamahal, ang ministry, hindi po ito pagalingan. Ang ministry ay hindi pasikatan. Si Kristo ang dapat makilala, si Kristo ang dapat maitaas, siya ang dapat na talagang sumikat. Hindi po tayo, hindi yung ating galing. Kaya mga kapatid, itong position na ito, gawin natin ito hanggang sa pagbabalik ni Kristo. Until the day of Jesus Christ. And then, tingnan po natin ang verse 13 ng Philippians chapter 1 verse 13. Tingnan pa rin po natin. Sabi po dito mga kapatid, mga minamahal sa verse 13, so that my bonds
So, tingnan niyo po si Pablo. Si Pablo ay nakakulong na. Di ba? Nakakulong pero nandoon pa rin na talagang siya po ay ini-encourage niya ang taga-Philippi at talagang ginagawa pa rin niya ang kanyang tungkulin, ang pagiging servant, ang pagiging alipin, na kahit siya po ay may tanigala, nakakulong. So that my bonds in Christ are manifest in all the palace and in all other places, na ang kanyang paglilingkod kay Kristo, ang pagiging alipin niya kay Kristo ay hindi nahadlangan ng mga tanigala, hindi nahadlangan ng mga rehas. Kaya nga sa buhay, meron pong mga Kristiyano na kahit anong dami ng pagsubok, kahit anong dami ng problema, nasa church pa rin every Sunday at sila ay naglilingkod at nagpapagamit kay Kristo. Pero nakakalungkot yung ibang Kristiyano, yung ibang mananampalataya na nagsasabing ligtas. Kapag may problema, konting problema nga lang eh. Konting problema lang, agad ay nawawala. Konting problema lang, agad ay nagtatampo sa Diyos. Konting problema lang ay umaalis na sa paglilingkod, tinatalikuran ng ministry. Mga kapatid, mga minamahal, so that my bonds in Christ are manifest. Mga kapatid, makikita po natin dito na ginampanan ni Pablo ang kanyang posisyon ng pagiging servant, na kahit mayroong kahirapan, kahit mayroong mga pagsubok, na kahit mayroong mga umuusig, hindi lamang sa kasaganaan. Ang ibang Kristiyano naglilingkod, nagpapagamit kapag maganda ang takbo ng buhay, kapag maluwag ang takbo ng buhay. Mga kapatid, mga minamahal, we are servant. This is the position. Ito yung posisyon na ibinigay sa atin ng ating Panginoong Hesus. Kaya sana'y gampanan po natin ito hanggang sa pagbabalik ni Kristo, na kahit mayroon tayong pagsubok o kahirapan. Verse 14, tingnan po natin verse 14. And many of the brethren in the Lord, waxing confident by my bonds, are much more bold to speak the word without fear. Mga kapatid, mga minamahal, we are servant. Huwag tayong mahiya. Huwag tayong matakot. Gampanan natin ang ating pagiging servant, na talagang kasama natin si Kristo, at huwag po tayong matakot, without fear. Si Pablo kahit ilang beses makulong, si Pablo kahit maraming umuusik sa kanya, hindi siya natakot. Yun po ang pagiging servant. Sana sa mga nagsosulwining, kahit sino pa makaharap mo, bata man o matanda, mayaman o mahirap, huwag kang matakot ng bahaginan ng salita ni Kristo. May pinag-aralan man o wala, huwag kang matakot ibahagi ang kaligtasan. Na ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo, na si Kristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan, na libing at muling nabuhay. Mga kapatid, mga minamahal, ang ibang Kristiyano ay takot. Takot mag-solvini. Takot na umawit. Ako rin po, may takot din umawit. Pero, yan. Nagpipinata. Thursday, mag-special number. Magdala kayo ng payong. Okay? Mga kapatid, mga minamahal, we are servant. Huwag tayong matakot na gampanan natin ang posisyon na ibinigay sa atin ni Kristo. Bakit? Ang ibang Kristiyano ay takot din magdala ng Bible. Diba? Takot din magdala ng Bible. Walang Bible. Walang dalang Bible. Pero kapag gagawa ng kalokohan, kabalbalan, hindi sila takot, hindi sila nahihiya. Diba? Hindi sila nahihiya na gumawa ng kabalbalan o kalokohan. Pero kapag yung patungkol kay Kristo, para sa gawain ni Kristo, sila ay natatakot, sila ay nahihiya. Mga kapatid, mga minamahal, itong posisyon na ito ay gampanan natin ng walang takot. Huwag po tayong matakot. Amen? Yung iba, natatakot silang usigin. Natatakot silang kutyain ng dahil kay Kristo. Tandaan po natin ang sabi po ng John 15. Buksan niyo po yung pong Bible sa John 15, verse 18. Ito po yung isa sa mga talata na talagang nagbibigay sa akin ng kalakasan upang magpatuloy. Ang sabi po ng John 15,
Verse 18, mga kapatid, mga minamahal, if the world hate you, ito po yung ating dadanasin. Kapupuutan tayo ng mundong ito. Kapupuutan tayo ng ating mga kaibigan, ng ating mga kamag-anak, ng ating mga kapitbahay. Sapagkat sabi po dito, if the world hate you, you know that it hated me before it hated you. Si Kristo muna. Siya yung unang nakaranas ng pagkapuot, na siya yung kinapuutan ng mundong ito. Si Kristo na nagpagaling ng mga may sakit, si Kristo na gumawa ng mga himala, si Kristo na nagpakain ng mga libo-libo. Ay tayo, sa ating pagbabahagi ng salita ng Diyos, maraming taong hindi natutuwa, maraming taong ayaw makinig, maraming taong nagagalit. So mga kapatid, mga minamahal, itong posisyon na ito ay gampanan pa rin natin, huwag tayong matakot sa kanila. What shall we then say to these things if God be for us? Who can be against us? Romans chapter 8 verse 31. Mga kapatid, mga minamahal, si Pablo, kahit ilang beses nakulong, kahit nakatanigala, ay siya'y patuloy pa rin sumulat sa Philippi, sumulat sa taga-Roma, at sinasabi, huwag kayong matakot. Gampanan ninyo ang pagiging alipin ni Kristo. Paul, a servant of Jesus Christ. So ganun po natin gagampanan ang tungkulin na iniatang sa atin. Verse 17 and 18, tingnan po natin. Verse 17 at 18 ng Philippians chapter 1 verse 17 at 18. Mga kapatid, mga minamahal, mababaw ang pananampalataya ng maraming Kristiyano ngayon. Mababaw ang pag-ibig ng mga Kristiyano ngayon sa ating Diyos kay Kristo. Yan po nakikita ko sa napakaraming Kristiyano. Mababaw. Sabi po ng verse 17, but the other of love, knowing that I am set for the defense of the gospel. Na itong posisyon ni Pablo, mga kapatid, mga minamahal, ang pagiging alipin, ginampanan ni Pablo na mayroong pong pag-ibig. Tunay na pag-ibig po ito. Maraming Kristiyano ngayon, mababaw ang pag-ibig. Nagsasabing mahal nila ang Diyos, mahal nila si Kristo, pero konting problema, konting sakit ng katawan, ay hindi na nila magampanan ang pagiging alipin ni Kristo. But the other of love, knowing that I am set for the defense of the gospel. Kaya mga kapatid, ang ating paglilingkod, kung talagang tayo po'y nagmamahal kay Kristo sa ating Diyos, ito po ang magtutulak sa atin, itong pag-ibig na ito upang tayo manatili sa gawain, sa paglilingkod, sa pagiging alipin. Mga Kristiyano, mga kapatid, mga minamahal, sinasabi ko talagang mababaw ang pag-ibig ng ibang Kristiyano. Mababaw. Sana suriin po natin this morning yung ating pag-ibig o pagmamahal kay Kristo. Sapagkat tunay tayo nagmamahal kay Kristo, sabi nga, kung natatandaan ninyo ang preaching ni Pastor Knight, di ba? Mas mahal ng ibang Kristiyano ang cellphone kaysa sa Bible, kaysa kay Kristo. Mas pinahalagahan ng ibang Kristiyano ang kanilang mga trabaho. Ibig sabihin, mas mahal ng ibang Kristiyano ang trabaho kaysa kay Kristo. Kasi kung talagang tayo po'y mahal natin ang Diyos, sasabi, ito nga po yung dakilang utos sa atin ng ating Diyos. Ito yung unang utos sa atin, but thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy mind. This is the first and great commandment. Thou shalt love the Lord thy God. Mas mahal ng ibang tao, ng ibang Kristiyano ang kanilang trabaho. Mas mahal ng ibang tao, ng ibang Kristiyano ang kanilang sarili. Di ba? Kung bakit wala sila sa bahay kapag araw ng linggo, sapagkat mas mahal nila ang kanilang sarili kaysa kay Kristo. Mga kapatid, mga minamahal, gampanan natin ang posisyong ito na mayroon pong pagmamahal o pag-ibig. Sapagkat ang pag-ibig ay handang magtiis. Di ba? Tingnan po natin,
verse 29. Verse 29. Ng Philippians chapter 1, verse 29. Sabi po ng Bible, mga kapatid, mga minamahal, "For unto you it is given in the behalf of Christ, not only to believe." Ito ang nangyayari sa maraming Kristiyano, nananampalataya lang sila. Pero sinasabi ng salita ng Diyos, hindi ibinigay sa atin ang manampalataya lamang. Hindi ibinigay sa atin ang manampalataya lamang tayo. Not only to believe on Him, but also to suffer for His sake. Ibinigay sa atin itong tungkulin ito na tayo po'y dapat magtiis din. Magagawa mong magtiis kung nandoon ang pag-ibig. Diba? Kaya masasabi ko talagang mababaw ang pag-ibig, pagmamahal ng maraming Kristiyano ngayon. Ayaw ko dyan, walang aircon. Ayaw ko dyan, maliit lang dyan. So mababaw. Mababaw ang pag-ibig. Mga kapatid, mga minamahal, makikita natin sa buhay ni Pablo na talagang nandoon ang pagtitiis, nakatanikala. Sino sa atin ang kahit nakatanikala ay magpapahagi pa rin ng salita ni Kristo? Sino sa atin na kahit nakatanikala ang kamay at paa, diba, ay kaya pa rin magbahagi? Mga kapatid, mga minamahal, yun yung pagtitiis ni Pablo para kay Kristo, for the sake of the gospel. Kaya sana mga kapatid, mga minamahal, tandaan po natin yung posisyon natin. Tayo ay servant. Kaya sana ibaba natin ang ating sarili. Malaman natin, matutunan natin kung paano at saan natin ilulugar ang ating sarili. We are servant, hindi po tayo mga bossing dito. Hindi po tayo bossing. Tayo po ay mga servant of the Lord Jesus Christ. Kaya hindi po tayo nagpapagalingan. Huwag natin itataas ang ating sarili. Kailangan ibaba natin ang ating sarili. Sapagkat tayo ay servant. Verse 21. For to me to live is Christ and to die is gain. Gampanan po natin ang posisyong ito hanggang kamatayan. Hanggang kamatayan. Sabi nga po ni Apostol Pablo sa 2 Timothy chapter 4 verse 7, I have fought a good fight, I have finished my course, I have kept the faith. Tinapos po ni Pablo. Verse 6, for I am now ready to be offered, and the time of my departure is at hand. So tapusin po natin ito, gampanan po natin ang posisyong ito hanggang kamatayan. Kaya nga po nandito sina Brother Luis, sina Brother Ed, Sister Josie. Matatagal na po silang Kristiyano. Mas nauna pa po sila sa akin. Ako ay 10 years Christian pa lamang. Na-saved noong 2014. At ito ang desire ng puso ko. Ang sumamba every Sunday sa Panginoon. From 2014, April 6, iyon ang desire ng puso ko. Magbalik loob sa Panginoon, sambahin ang Panginoon tuwing araw ng linggo. Kaya naman po hanggang ngayon, nandito pa rin po sa inyong unahan. Yun lang naman ang nais ko, sumamba. Wala akong pangarap na maging pastor. At hanggang dumating sa akin yung pagkakataon na ako'y inilagay na maging assistant Sunday school teacher. And then the next Sunday, nawala yung talagang teacher na naka-assign. Wala akong magawa kundi gampanan ang pagiging teacher, Sunday school teacher ng mga bata. At on the spot, promotion. Diba? Na-promote agad sa pagiging teacher. Kung narinig niyo po yung testimony ni Pastor Knight, ganun din po. Parehas po kami ni Pastor Knight Villar. Siya ay na-assign din na assistant. Ang gusto ni Pastor Knight mag-assist. And then the next Sunday, umalis na agad yung teacher. Kaya parang sinisi ko pa yung sarili ko. Dahil yata sa akin, kaya umalis yun. Sana hindi na lang ako nakapag-assistant teacher.
Mga kapatid, mga minamahal, yun po yung naging proseso sa aking buhay bago po ako naging pastor. And then teacher na naging worker po ako sa church. Naging worker na talagang taga-map. Sa akin wala pong problema yon, tanggap ko yun, yun yung aking posisyon. Yun ang aking posisyon, taga-punas ng mga upuan, taga-map ng sahig, na ako ay naaabot ng alas 12 ng gabi. At pag-uwi ko sa aming tahanan, bago ako umuwi, ay dadaan ako sa Gimson at bibili pa ako ng aking pagkain. At pagkatapos kong kumain, ako po ay mag-aaral pa para sa Sunday School teacher ng mga bata. So mga kapatid, mga minamahal, gampanan natin ang posisyong ito hanggang kamatayan. Habang mayroon tayong lakas, habang mayroon tayong buhay, ay gawin natin kung ano ang kalooban ni Kristo. Ito po ang posisyon, the servant. Next mga kapatid, mga minamahal, tingnan po natin ang Philippians chapter 1, verse 1. Sabi pa rin po dito, verse 1, Paul and Timotheus, the servant of Jesus Christ, the pattern of Paul. The pattern of Paul, the Savior. Ang ating pong Panginoong Jesus, siya po ang kanyang pong tiningnan. Kaya nga po, sabi po ni Apostol Pablo sa Hebrews chapter 12, verse 2, looking unto Jesus, the author and finishers of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is set down at the right hand of the throne of God. Mga kapatid, we are servant. Huwag natin ikahiya na tayo ay servant. Huwag natin ikahiya si Kristo. Huwag natin ikahiya ang salita ng Diyos. We are servant. Siya ang ating pattern, ang ating Panginoong Jesus. Siya yung ating titingnan. Kaya nga laging sinasabi dito, looking unto Jesus, the author. Kaya sana mga kapatid, mga minamahal, meron kayong Bible diyan. Binubuksan ng Bible. Huwag tayong mahiyang may dala tayong Bible. Sapagkat kung wala ang salita ng Diyos, hindi tayo maliligtas. Huwag po natin itong ikahiya. Sabi ni Apostol Pablo sa Roma chapter 1 verse 16, For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believeth, to the Jew first and also to the Greek. Yung iba'y nahihiya magsuot ng tama na maayos, na sinasabi nilang, mukha akong mongha, mukha akong manang. Huwag po natin ikahiya, tayo po'y mga Kristiyano na ngayon. Amen? So nahihiya sila. Nahihiya sila magbigay ng gospel tracts. I pray na tayo po, meron din tayong dalang mga gospel tracts. At kung tayo ay sasakay sa jeep, ating iabot itong mga gospel tracts na ito sa ating katabi do sa mga pasahero. Kung tayo pupunta ng palengke, sana meron din tayong dalang gospel tracts. Huwag natin ikahiya na tayo po ngayon ay mga servant of the Lord Jesus Christ. Servant po tayo. Maaaring, tingnan niyo po, sa Lemery, meron doon mga businessman, meron doon doktora, meron doon mga engineer. Pero pag Sunday, pantay-pantay. Walang doktor, walang engineer, walang businessman. Pantay-pantay na gumagawa sa gawain, pantay-pantay na talagang pagdating sa bahay-sambahan, ginagampanan kung ano yung tungkulin na ibinigay sa kanila. So tayo po ay servant, pantay-pantay po tayo dito. Huwag po tayo maghintay na tayo po ay ma-appreciate. Huwag po tayo maghintay na talagang tayo ay pupurihin. Huwag po tayo maghintay na tayo pasasalamatan. Kasi kung atin yung aasahan sa ating kapwa Kristiyano, ma-offend tayo. Kung mayroon man magpasalamat sa atin, lagi nating sabihin, thanks be to God. Kung mayroon man magpasalamat sa atin, lagi natin sabihin, to God be the glory. Glory to God. Amen? Kung mayroon mang bumati sa atin, sinabi sa atin, ay, ang galing mong kumanta. Thanks be to God, glory to God.
Huwag nating itataas ang ating sarili. Amen? We are servant. So mga kapatid, the pattern of Paul the Savior. Ang kanya pong tiningnan ay hindi ang tanikala, ang kanyang tiningnan ay hindi ang mga rehas, ang kanyang tiningnan ay hindi yung mga sundalo nagpahirap sa kanya, kundi ang tiningnan niya, tinularan niya, ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Yun ang kanyang tiningnan. Ay kung titingnan niyo po yung inyong katabi, sigurado, ma-offend kayo. Diba? Kapag diyan kayo tumingin sa inyong mga katabi, at kung lagi niyong pakikinggan ay yung sasabihin ng tao, ng kapwa Kristiyano, kung yun ang inyong pakikinggan at isa sa puso, ay siguradong ma-offend kayo. Amen? Sana sa mga Kristiyano ay lumalago. Sana ang mga Kristiyano ay hindi appendicitis. Sana hindi tayo ma-offend. Na kahit ang preaching ay para bagang maanghang o masakit ang preaching, ganun po ang preaching. Hindi tayo takot na talagang mangaral patungkol sa kasalanan. Sapagkat tayo po ay hindi tinawag na upang manampalataya lamang. Hindi ibinigay sa atin ang manampalataya lamang. Kundi dapat makita din sa isang tunay na mananampalataya ang pagbabago sa buhay. Makita sa isang mananampalataya ang pagtalikod sa kasalanan. Makita sa isang mananampalataya ang pagsisisi sa kasalanan. Kaya nga po titingnan natin dito bilang tayo servant ay ang ating Panginoong Jesus. Siya yung ating pattern. Ito po ay pribilehiyo. Mas higit pa po ito sa maging presidente ng bansa. Mas higit pa po ito sa maging senador ng bansa. Mas higit pa po ito sa maging congressman o governor or architect or engineer. Mas higit pa po ito sa mga bagay na yon. Sapagkat tayo servant ng isang tunay, buhay at makapangyarihang Diyos. Amen? Tingnan nyo. Malaki na sweldo nila pero parang laging kulang pa rin. Kasi sila sa tao naglilingkod. Sa pagpapastor, magkano ang support ng pastor? 1,000. Pero nakakaipon pa rin. Nakakangiti pa rin. Nakakapunta pa rin kahit saan. 1,000 support. Pero sa iba, malaki ang sweldo, laging kulang at kulang pa rin. Sapagkat sila ay sa tao naglilingkod. Hindi sila sumusunod sa kalooban ng Diyos. Ang support kong 1,000, nakatapos akong magbayad ng aking hulugang motor. Yung support kong 1,000 ay talagang nagkakasya pa rin sa panggasolina sa motor. Mga kapatid, mga minamahal, wala akong ibang masasabi kundi talagang pribilehiyo ang magamit at makapaglingkod kay Kristo. Servant. So tandaan po natin tayo ay servant. Kaya nga po ang sabi pa ng preaching ni Pastor Tan, yung salita dito sa Bible na submission or submit, di ba? Yun po ay military essence. Yun po ay sa salita ng mga sundalo. Na talagang, kung tayo po ay naari natin tayo ay servant, na talagang ayaw mo man o hindi, gusto mo man o hindi, wala kang magagawa. Talagang gagawin mo kung ano yung kalooban ni Kristo. Yun po ang pagiging servant, na talagang nasa mood ka man o wala. Hindi yung kung kailan mo lang gusto. So ang servant, no choice po siya. Wala siyang pagpipilian, kundi gawin kung ano ang ipinag-uutos ng kanyang Panginoon. Yun po ang submit. Yung submission. Kaya nga tingnan niyo po, mabibilang talaga sa mga mananampalataya yung tunay. Yung mga tunay na servant. So tingnan po natin si Kristo, the pattern of Paul the Savior. Next.
makikita pa rin po natin dito, Philippians chapter 1, verse 1. Sabi nga po dito ni Pablo, nandiyan ba kayo sa verse 1? Say amen. Amen. Verse 1. Paul and Timotheus, the servant of Jesus Christ, to all the saints in Christ Jesus, to all the saints in Christ Jesus which are at Philippi. So makikita po natin dito mga kapatid, mga minamahal, the passion of Paul. Ang kanya pong passion. Bakit nagkaroon ng church sa Philippi? Bakit nagkaroon ng mananampalataya? Bakit nagkaroon ng brethren, ng mga kapatiran? Sapagkat yung passion ni Paul ay makapag-akay ng kaluluwa. Amen? Yun po yung kanyang passion, yun po yung kanyang pag-ibig, yung kanyang pagmamahal. Mahal ni Paul si Kristo, mahal ni Paul ang mga kaluluwa. Mayroon po siyang passion, mayroon po siyang pag-ibig sa mga kaluluwang mapapahamak sa impyerno. Kung bakit nakaabot din po ang gospel dito sa ating bansa. Si Pablo ang ginamit ni Kristo sa mga hintil. Kung bakit nakaabot dito sa ating bansa. So ang dami pong pinuntahan ni Pablo. Rome, Corinth, Thessalonians, Ephesians, Philippians. Yan po yung mga lugar na kanya pong pinuntahan. Galatians. So siya po talagang missionary minded. So mga kapatid, mga minamahal, makikita natin sa buhay ni Pablo, ang kanyang pag-ibig ay yung kaluluwa, yung mga kapatiran. Na kahit siya'y nakakulong na, ay siya'y sumulat pa rin. At nag-i-encourage sa mga taga-Philippi na ito na talaga sila ay magpatuloy. So mga kapatid, may mga Kristiyanong walang pag-ibig sa kaluluwa. May mga Kristiyanong walang pag-ibig sa kaluluwa. Ayaw nila mag-akay, natatakot sila mag-akay, nahihiya sila mag-akay ng kaluluwa. Diba? Nahihiya sila, takot sila. Bakit? Sapagkat wala silang pakialam sa mga kaluluwang ito. Doon sa mga kaluluwang mapapahamak sa impyerno. So mga kapatid, mga minamahal, si Pablo, sino man ang kanyang makakasalubong, binahaginan niya ng salita ng Diyos, binahaginan niya ng kaligtasan. Kaya sinabi ni Pablo doon sa Acts chapter 20, I am pure to all. Malinis siya, yung kanyang konsensya sa lahat ng dugo ng sinumang tao. Sapagkat binahaginan niya, tumanggap man o hindi ang taong ito, ang mahalaga kay Pablo, ibinahagi niya ang kaligtasan. Amen? So mga kapatid, yung pag-ibig, ang pag-ibig ng maraming Kristiyano ngayon sa mga material na bagay sa mundong ito. Ang pag-ibig ng maraming Kristiyano ngayon sa kanilang sarili. Ang pag-ibig ng maraming Kristiyano ngayon ay sa kanilang trabaho. Ang pag-ibig ng maraming Kristiyano ngayon ay sa kanilang mga kaibigan. Mas sinusunod nila ang kanilang kaibigan kaysa kay Kristo. Pero si Pablo, ang kanyang pag-ibig ay nandoon sa mga kaluluwang mapapahamak sa impyerno. Verse 7, tingnan po natin ang Philippians chapter 1, verse 7. Even as it is meet for me to think this you all because I have you in my heart. Nasa puso ni Pablo yung mga kaluluwa at mga kapatiran. Ito yung naalala kong sinulat na ni Brother Lewis. Kasi nung panahon yan hindi pa uso ang cellphone. Hindi pa uso ang text. Diba? Even as it is meant for me to think this of you all because I have you in my heart. Next naman. I have you in my heart. Happy birthday po, Kuya. Okay. So mga kapatid, yon ang nasa puso ni Pablo. Yung mga kaluluwa, itong mga kapatiran ito. Pero ngayon, ano ang nasa puso ng maraming Kristiyano? Nasa puso nila, gadgets. Diba?
Talagang gusto nila na lagi silang in sa kanilang mga kaibigan. Kapag updated ang cellphone ng kaibigan, gusto rin nila yung updated ang kanilang cellphone. Yun ang maraming Kristiyano ngayon. Ang nasa puso ng maraming Kristiyano ngayon ay talagang mamasyal. Pumunta sa napakaraming lugar, sa malalayong lugar. Pero sa church ay hindi makapunta. Mas pinipili nilang gumastos. Gagastos sila sa pagpunta doon sa malayong lugar, mamamasyal, aarkila ng sasakyan. Pero pagdating sa church, ang gusto nila ay sila ay sunduin. Diba? Yun ang masakit. Salamat, nandito si Brother Rocky. Talagang sila'y commute from Mabini, Lipa. Tumataas na kahoy, sila ay nag-commute. Pero yung ibang Kristiyano susunduin na ayaw pa. Bakit? Sapagkat ang kanilang pag-ibig ay mga material na bagay sa mundong ito. Ayaw nilang gumastos para sa gawain ni Kristo. Diba? Pero minsan, hindi sila nakakapag-isip na gastos sila ng malaki doon sa mga kalayawan sa mundong ito. Yun. Pero para sa gawain, hindi sila makagastos. Hindi sila mag-contribute, Pastor. Ano po ba ang may tutulong namin sa gawain? Salamat na lamang talaga at meron talagang ibang kapatiran na talagang merong malasakit sa gawain ng Diyos. Amen? Kung bakit nakakapagpatuloy po ang gawain dito, bakit tayo ay nakakabayad ng ating monthly 15,000 a month, sapagkat mayroon po mga kapatiran na talagang mayroong puso, mayroong malasakit sa gawain ni Kristo. So sa ngayon po, tayo po ay nakakabayad pa lang ng kalahati or sabihin na natin 7 pa lang, wala pa sa kalahati. Pero I do believe God will provide. Amen. Hindi ko tinitingnan ang mga member dito, hindi ko tinitingnan ang inyong trabaho, hindi ko tinitingnan ang inyong kakayahan. At tinitingnan ko ay kung ano ang magagawa ng Diyos para sa kanyang gawain. Katulad ng anniversary, hindi ko tiningnan ang inyong ibibigay. Sapagkat ang inyong ibibigay, alam ko, kulang pa yun. Diba? Pero ang tiningnan ko ay kung ano ang magagawa ni Kristo. Ganun pa man, salamat po. Diba? Salamat sa inyong lahat na kayo ay nakiisa noong anniversary sa gawain ng Diyos. So mga kapatid, yun po yung passion. Nakakalungkot lang talaga sa ating panahon ngayon. They love the things of this world. Yun ang mahal ng maraming Kristiyano. Kinalimutan na ng maraming Kristiyano ang utos ng Diyos sa 1 John chapter 2 verse 15. Love not the world, neither the things that are in the world. If the man love the world, the love of the Father is not in him. If any man love the world, the love of the Father is not in him. Huwag po natin ibigin ang mga bagay sa mundong ito. Iniibig ng maraming Kristiyano yung kanilang physical appearance eh. Diba? Mas ginagastusan ng maraming Kristiyano yon, yung kanilang mukha. Gusto nilang mapanatili na sila'y maganda. Wala pong problema, ayusin natin. Diba? Pero tandaan po natin ang ating kagwapuhan, hindi naman ang gwapo. Diba? Para doon po sa mga gwapo, ang ating kagwapuhan, ang inyong mga kagandahan, kukupas po yan. Diba? Amen. Kaya sabi po ng Bible, love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. So yun po mga kapatid, the passion of Paul. Then verse 13. Philippians chapter 1 verse 13. So that my bonds in Christ are manifest in all the palace and in all other places. Verse 14, and many of the brethren in the Lord, waxing confident by my bonds, are much more bold to speak the word without fear. So mga kapatid, the prison of Paul,
the prison, ang bilangguan ni Pablo. Alam niyo po, hindi po talaga yun ang bilangguan ni Pablo. Yung may pinto at yung may rehas, hindi po yun. Ang bilangguan po talaga ni Pablo ay ang salita ng Diyos, the Scriptures. Yun po yun. At sabi nga po ni Pablo sa Philemon, chapter 1, verse 1, isang talata lang po yan, isang chapter lang po yan pala. Yung Philemon, tingnan niyo po yung pong Bible sa Philemon, verse 1. Nandiyan na ba kayo sa Philemon, verse 1? Paul, a prisoner of Jesus Christ. Siya po ay talagang bilanggo ni Kristo. Ang kanyang tunay na bilangguan ay hindi yung may rehas, hindi yung may gate, kundi ang kanyang tunay na bilangguan ay si Kristo. Ang tunay na bilangguan ni Pablo ay yung salita ng Diyos, the Scriptures. So mga kapatid, mga minamahal, ang ibig pong sabihin nito, makikita po natin sa buhay ni Pablo from the time na siya po ay naligtas, hindi na po siya umalis sa salita ni Kristo. Doon lang siya umikot. Hindi siya umalis sa kalooban ng Diyos ni Kristo. Doon lamang siya umikot sapagkat iyon ang kanyang bilangguan. Iyon ang lugar na ligtas para sa kanya. Yung nandoon sa kalooban ni Kristo. Mga kapatid, mga minamahal, ang ligtas na lugar sa atin para sa ating mga Kristiyano ay yung tayo po ay nasa kalooban. Diba? Hindi tayo ligtas kapag tayo ay umalis na. Hindi ko sinasabing yung hindi na tayo sa langit. Yung ibig ko lang sabihin, hindi tayo ligtas. Yung maaaring mayroon po mangyari sa ating hindi maganda sa mundong ito kapag tayo ay lumayo sa kalooban ng Diyos. Ang kaligtasan ay hindi nawawala. Amen? Ang kaligtasan ay hindi nawawala. Once saved, always saved. Pero ang isang taong backslider, ang isang Kristiyanong backslider, hindi nagiging maganda ang buhay. Hindi nagiging maganda. At nawawala sa kanya ang proteksyon ng Diyos na talagang may mga pangyayari sa kanyang buhay na siya ay na-aksidente or nagkakasakit. Yun po yung ibig kong sabihin. Na kapag wala ka talaga sa kalooban ng Diyos, papaluin ka niya, bibigyan ka niya ng sakit. At pwede kang, let's say, madisgrasya. Yun po ang pamamalo ng Diyos. Or pwede rin naman, paluin ka na ang laki-laki ng sweldo mo. Yun po yun, napakalaki ng iyong sweldo pero walang napupuntahan ang iyong sweldo. Dahil nga wala ka sa kalooban ng Diyos. Ilang taon ka lang nagtatrabaho pero wala kang naipupunta. Ilang taon ka na sa trabaho mo, lagi na lamang overtime, lagi na lamang pagod na pagod. Pero nasaan ang sweldo mo? Lagi na lamang nahahawakan, pagkatapos wala na. So ganun po ang nangyayari kapag wala sa kalooban ng Diyos ni Kristo. Amen? Kaya sa buhay po ni Pablo, siya po ay talaga sinasabi niya, Paul, a prisoner of Jesus Christ. Siya po ay bilanggo ni Kristo. Tayo po ay magpabilanggo kay Kristo. Sa kanyang kalooban. Huwag tayong umalis sa kalooban ng Diyos. Amen? Ano ba yung kalooban? Ano ba yung God's will? Ang kalooban ng Diyos na ikaw ay nandito every Sunday. Yan po yung kalooban. Kalooban ng Diyos na ikaw ay magamit sa kanyang gawain. Kalooban ng Diyos, basahin mo ang Bible araw at gabi. Kalooban ng Diyos na ikaw ay manalangin. Kalooban ng Diyos na ikaw ay mag-soul winning. Kalooban ng Diyos na ikaw ay mag-aral ng salita ng Diyos. Kalooban ng Diyos na ikaw ay magbigay ng tithes and offering. Ito po ang mga kalooban ng Diyos. Pero maraming Kristiyano, pinipili lang ang gustong gawin sa kalooban ng Diyos.
Okay na sa kanila makapag-attend, makapagsamba. Okay na yun. Diba? Okay na sa kanila yung umawit. Okay na sa kanila yung talaga nakaupo, nakinig. Okay na. Pero sana sa ating pong buhay, sabi ng Panginoon Jesus, if you love me, keep my commandments. With S, plural. Marami. Wala tayong pipiliin sa mga utos ni Kristo. Kung tayo po'y tunay na nagmamahal sa Kanya, wala tayong pipiliin. If you love me, keep my commandments. With S. Amen? At gawin natin, kung talagang tayo po'y nagmamahal kay Kristo, gawin natin ito hanggat buhay pa tayo. Habang may buhay, maglingkod tayo. Hindi yung kung kailan lang natin nais. Hindi yung kung kailan lamang birthday, di ba? Merong ganun eh. Ganun yung ugali ko. Nung ako ay hindi pa Kristyano, sisimba lang ako kapag birthday. Sisimba lang ako kapag Pasko. Yun lang ako dati, nung hindi pa ako Kristyano. Sana, may birthday man o wala, birthday man natin o hindi, sa tayo po ay magpatuloy. Katulad ng sabi ni Haring David, Psalms 27 verse 4. Psalms 27 verse 4. One thing have I desired of the Lord, that will I seek after, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to behold the beauty of the Lord and to inquire in His temple. So mga kapatid, mga minamahal, may blessings man o wala, maganda man o wala tayo sa mood, sana'y talagang piliin natin na tayo ay nasa bahay-sambahan kapag araw ng linggo. Kahit ikaw ay puyat, diba, okay lang na ikaw ay aantok-antok dyan. Diba? Kahit ikaw ay puyat, buti pa nga talaga mga members ay nakakapag-absent eh. Bakit? Kayo lang ba puyat? Ako din naman puyat. Sumasakit na nga bayawan ko dito. Pasalamat nga kayo, nakaupo kayo dyan. Ako, nasakit ng bayawan ko dito eh. Diba? Natanda na raw, sabi ni Brother Ed. So mga kapatid, the prison of Paul, the Scriptures. Doon umikot ang kanyang buhay. Siya ay bilanggo ng salita ni Kristo. Last, verse 4. Ng Philippians chapter 1, verse 4. Philippians chapter 1, verse 4. Always and every prayer of mine for you. Last naman. For you na naman yan, Brother Teresa, no? All making requests with joy. For your fellowship in the gospel from the first day until now. Para baga, from the first day I met you. Ano ba yun? Mga kapatid, mga minamahal, last, sabi nga po ng talata, with joy. So the pleasure of Paul, yung kagalakan ni Pablo, mga kapatid, mga minamahal, ang kagalakan pa rin ni Pablo, ang kanyang pag-ibig, ay yung kaluluwa at ang mga kapatiran, soul and the saints. Kaya nga naman po, sinasabi po ni Pablo sa Roma chapter 10 verse 1, tingnan po natin ang ating pong Bible, sa Roma chapter 10 verse 1, Brethren, my heart's desire and prayer to God for Israel is that they might be saved. Mga kapatid, mga minamahal, sana ito yung inyong desire ng puso ninyo. Ito ang kagalakan ng inyong mga puso na ang inyong mga mahal sa buhay ay maligtas. Hindi natin alam kung hanggang kailan tayo sa mundong ito. Bawat araw ay may namamatay. Bawat araw ay namamatay. Say amen kung ligtas. Amen. Pakilakas. Say amen kung ligtas. Amen. So tayo po ay ligtas. Tayo po ay palangit.
Ito yung ating kagalakan na tayo ay ligtas kailanpaman. Amen? Ang tanong, paano ang ating mga mahal sa buhay? Ang ating mga kamag-anak? Ang ating mga kaibigan? Sana nagawa nating ibahagi sa kanila ang kaligtasan. Sana ay nagawa natin before it's too late. Bago mahuli ang lahat, sana talagang maibahagi natin sa kanila na si Kristo ang Panginoong tagapagligtas, hindi gawa, hindi relihiyon, hindi baptism. Itinuturo ng mga false religion na ito na talagang maliligtas ka daw sa kanilang relihiyon, maliligtas ka daw sa gawa, maliligtas ka daw sa baptism. Kailanman hindi po nakakapagligtas ang baptism, hindi po nakakapagligtas ang gawa, hindi po nakakapagligtas ang pagsunod sa kautusan. Hindi ko sinasabing huwag sundin ang kautusan. Hindi ko sinasabing huwag gumawa ng mabuti. Hindi ko sinasabing huwag kang tumulong sa iyong kapwa. Pero kailanman ang gawa ay hindi nakakapagligtas. Si Kristo po ang Panginoong tagapagligtas. For by grace are ye saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God, not of works, lest any man should boast. Hindi sa gawa, tayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Biyaya po ito ng Diyos. So ito po yung kagalakan ni Pablo. Kaya nga po mga kapatid, mga minamahal, kahit marami nawawala, kahit maraming hindi nagpapatuloy, maraming absent ngayon, marami ang hindi nagpapatuloy, hindi lang dito, pero bakit ako ay nagpapatuloy pa rin magbahagi ng kaligtasan? Bakit ako ay nagpapatuloy pa rin magsulwiling sa balete? Bakit ako ay nagpapatuloy pa rin magsulwiling dito sa mataas na kahoy? Sapagkat ito yung aking kagalakan. Ang mayroong maligtas at mabaptize at mabago ang buhay. Yun po yung aking kagalakan. Kaya ako nagpapasalamat, nandiyan si Brother Jason eh. Diba? Dating napalayo na sa Diyos, dating na nagbisyo, nanigarilyo. Pero ngayon, salamat, nagpapatuloy. Nabago ang buhay. Kasali pa sa choir. Diba? Na talagang hindi siya nagdalawang isip na umattend muli ng pagsamba. Diba? At simula nung naimbitahan na sumamba ay talagang hanggang ngayon from the year 2022 ay nagpapatuloy. Amen? So mga kapatid, ito po yung aming kagalakan. Yung mayroong talagang makita na talagang naliligtas, nagpapabaptize at nababago ang buhay na naglilingkod kay Kristo. Kalungkutan namin na mayroong mga Kristiyanong hindi nagpapatuloy. Pero hanggat mayroong nagpapatuloy, hindi nawawala sa aming puso ang kagalakang ito. Amen? Hanggat mayroong nagpapatuloy. So mga kapatid, the pleasure of Paul, ito po yung kagalakan ni Pablo. Ang maligtas ang sinumang tao. Ang maligtas. Mga kapatid, mga minamahal, ang kagalakan o ang katuwaan ng maraming Kristiyano, mababaw na. Masaya sila sa kanilang gadgets, di ba? Masaya sila na sila'y maghabong naglalaro ng cellphone. Ang kanilang kagalakan ay makapamasyal sa iba't ibang lugar. Yun ang kanilang katuwaan. Ang kanilang katuwaan ay talagang maghapong manood ng mga kung anumang pelikula, di ba, sa mga cellphone. Yun ang kanilang katuwaan. Pero sa buhay ni Pablo, ang kanyang kagalakan ay maligtas ang sinuman. So sa ito po ating kagalakan. Maligtas ang ating mga mahal sa buhay. Maligtas ang ating mga kamag-anak. Maligtas ang ating mga kapatid, kaibigan, kapitbahay. Sana ito ang ating kagalakan.
Tayo po ay tumayo. Tayo po lahat ay umuko, pumikit, tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa mga. Muli, salamat po. Salamat sa kaligtasan na inyo pong kaloob sa amin. Nawa, ilagay mo po sa aming pong puso yung pagmamahal, pag-ibig sa mga kaluluwang mapapahamak sa impyerno. Ilagay mo po sa aming pong puso na magkaroon kami ng kagalakan sa pag-aakay ng kaluluwa. Magkaroon kami ng kagalakan sa pagsamba tuwing araw po ng linggo. Kagalakan na dumalo ng prayer meeting tuwing araw po ng Huwebes. Kagalakan na talagang kami po ay magbigay. Kagalakan na kami po ay umawi para sa inyo. Nawa, ang mga Kristiyano na nandirito ngayon, I pray, kalimutan na ang pag-awit ng mga makamundong awitin. Na sana sa ating pong buhay, lagi po nating awitin at kung ano yung awitin na maka-Diyos, awiting makalangit. Ito ang nais ng Diyos sa atin. Na tayo bilang mga Kristiyano, mananampalataya, ay umaawit ng mga awiting makakapagbigay puri sa Diyos. Salamat po, Ama, sa mga mensahe sa inyo pong banal na salita na amin po na napakinggan. Salamat sa inyo pong pagkilos sa amin. Nawa po, Panginoon, hanggang sa pagbabalik po ng Panginoon Jesus, matagpuan po kami na matapat na naglilingkod sa inyo. Dalangin ko po, aming Diyos, patuloy namin isabuhay, i-apply ang inyo pong banal na salita. Tulungan mo po kami, Banal na Espiritu. Hindi po namin ito kaya na mag-isa. Wala po kami magagawa kung wala po kayo sa amin. Muli, ibinabalik ko sa iyo, Ama, ang papuri at pasasalamat. Ito po yung aming dalangin sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. Bibili po tayo ng ngayon. Tayo po itarako sa ating kaloob. Pupuli. Tawagin pa rin po ng ating panabahan. Tawagin po natin si Brother John. Sama natin si Brother Romero. Mamaya sa Masher. Pangunahan tayo ni Brother Jason Bonito. Pagbilang sa ating pinagawa po. Let's pray. Panginoon namin dakilat, mga pangyarihan sa lahat. Muli, maraming salamat po sa tatapos namin service, Panginoon. Nawa at mga salitang na hayang Panginoon ngayon ay tumimo sa amin po sa isipan. Maging aral, Panginoon, sa bawat isa na nawa tularan ng si Pablo, Panginoon, kung paano sakripisyo ang kanyang ginawa. At dalahan na, Panginoon, na itong dadaho kami ngayon sa aming pagbibigay, Panginoon, patuloy mong pagpalaan, Panginoon, ng bawat isa. Bigyan ng karunungan, Panginoon. Dalangin ng Panginoon na ito ay magamit sa iba ng nagawa. Lahat po hindi binabalik namin. May pulit pa sa salamat sa Panginoon Jesus. Amen. Your blessing in number 52. See what God had done. Amen. Magandang araw po sa ating lahat. Mamayang hapon, invited po kayo sa ating worship service. Araw po hapon. Brother, at sa BI, meron tayong BI by Tuesday. Kung interested po kayo, pwede kayong sit-in. Alas 6 po ng hapon ang start. Old Testament survey ang subject. Brother Ed, para sa ating closing prayer. Tayo po ay po manalangin, dahil ng Diyos na magpapagayon sa lahat. Maraming salamat po, Panginoon, sa mensahe na itinutulong sa aming Panginoon. Maraming salamat din po kay Pastor na patuloy po siyang bibigay na
pag-aaral, pagsasaliksik, at pagtutulog po ng iyong banal na salita, Panginoon. Maraming salamat din po sa mga kapatiran na patuloy po na dito sa iyong simbahan, patuloy po tumatangkilik, nakikinig, sumusunod sa iyong kalooban, Panginoon. Maliwanag po sa mensahe ni Pastor Jazz yung halimbawa at alfor na kung saan po siya totoong servant of God. Nawa po ng bawat sa atin ay atin rin po itong magagawa, mga panan, lalong-lalo na po pagdating po sa gawain ng Panginoon. Maraming salamat sa bawat isa, maraming salamat din po sa mga kapatiran kung saan sila'y wala rito. Nawa Panginoon, ikaw maglipo ng kanilang puso at isipan na magbalik daw po siya Panginoon. Maraming salamat din po sa lahat-lahat ng biyaya, pagpapala sa buong isang linggo po ulit. Itong lahat po, Panginoon, ang samad dalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. Let us go. Tuloy natin ang baptism si Jesus. Thank you. Stop. Kami. Gusto mo kaya yan? Ito kahit pa bang ako ginagamit niya. Stop. Yan.